Eto, makinig kayo mga Filipino senior citizens. Mahalagang paalala at mahalagang anunsyo para sa inyo. Para po kayo makasama, para kayo makasali sa 1,000 piso na monthly pension sa ilalim po ng Universal Social Pension, kailangan po kayo mag-register sa NCSC database. Para sa buong detalye, pakinggan po natin ang sinasabi ng isa sa may akda mula sa Kongreso dito sa Universal Social Pension Bill, no, na kailangan talaga mag-rehistro sa database ng NCSC para po makasali kung magiging batas na ito. Narito po, panoorin hanggang sa dulo. Ma'am, bilang chairperson ng House Committee on Senior Citizens, ano po ang kahalagahan ng pag-aproba ng komite sa panukalang Universal Social Pension para sa lahat ng senior citizens, kabilang na po yung mga SSS at GSIS pensioners? Yes, ay mahalaga ito. Kasi halos lahat talaga ng mga seniors na hindi tumatanggap ng social pension ay talagang araw-araw yun ang inaano nila na ipasana yung Universal Social Pension. Kasi nga naman ito, lahat na ng seniors basta 60 pataas, may pension man o wala, may kaya ka man o wala, ay mahirap, ay mabibigyan ka na ng buwanang pension pag ito ay naisabatas na. So talagang napakahalaga ito. Sa iba, hindi na yung amount kundi yung recognition naman sa mga inambag nila nung kabataan nila. So, eto talaga, importante na maisabatas itong Universal Social Pension para sa lahat ng mga seniors. Para naman po masaya ang mga seniors at talaga naman pong kailangan nila ito. Lalong-lalo na ngayon at ang taas-taas po ng presyo. Sa kasalukuyan pong batas, hindi sakop ng social pension ang maraming senior citizens na may SSS o GSIS pensions na po. So paano po gagawing patas nitong bagong panukala na mabigyan lahat ng senior citizens? Mag-register sila, no? Mag-register sila kung kaya nilang mag-register sa NCSC, sa Commission on Senior Citizen, mas mabuti para sila ay maibilang, no? Ngayon, kung hindi nila kayang mag-register kasi online ang registration ng NCSC, kaya lang may regional offices na ang NCSC. Pwede nang mag-register doon. Ngayon, kung hindi naman sila makaka-register doon sa OSCA office, mag-register sila para sa ganon ay maibilang sila na senior citizen para kung maaprobahan na itong Universal Social Pension at maisabatas na ito, automatic na makakatanggap sila. Ma'am, ayon naman sa substitute bill, ang Universal Social Pension na itinuturing na non-contributory monthly grant. Ano po yung malinaw na kaibahan nito sa kasalukuyang pensyon na natatanggap ng senior citizens mula sa SSS o GSIS? Yung social pension ngayon? Opo. Oo, yung social pension ngayon kasi para lang sa may indigents, para sa mahirap na walang pagkuhanan, walang sumusuporta at masasaktin. Yan po ang dapat tumanggap ngayon ng social pension na 1,000. Kaya nag-verify kasi ang DSWD, nakita nila na may mga nagpe-pension, tumatanggap ng pension na may pension ng SSS, SIS, ganon, o kaya merong negosyo, may pinagkukuhanan. Talaga namang hindi dapat. Dapat yung walang-wala. Yun ang dapat na walang sumusuporta, walang mapagkuhanan. Ito dapat ang tatanggap ngayon ng social pension. Pero itong Universal Social Pension, lahat na. Basta senior citizen ka, basta 60 years old ka. Maski anong status ng buhay mo, ay mabibigyan ka ng buwanang pension pag naisabatas na ito. Meron pong mga
nagsasabi na maaaring mabigat ito sa pondo ng pamahalaan. Paano po sinagot ng komite ang usapin ng sustainability at kakayahang pondohan ang Universal Social Pension? Actually, ito, na-approve na nung 19th Congress. Naihanapan na po ng pondo yung 500. Kaya inapprove na po namin sa Congress nung May 2024. 19th Congress pa po ito. Kaya lang, hindi po inaksyonan ng Senado. So, ngayon, inirefile ko uli at nagbakasakali lang ako na gawing 1,000. Yung members po ng committee na pagkaisahan po namin na gawin ng 1,000. So, ngayon, nasa Committee on Appropriation na at kinakausap pa namin yung chairman ng appropriation na kung maaari ay hanapan ng pondo yung another 500 para naman 1,000 ang magiging universal social pension para pantay-pantay na dun sa tinatanggap ng social pension. Ma'am, ano naman po yung magiging papel ng Department of Social Welfare and Development sa implementasyon ng batas, lalo na po sa pag-identify ng qualified senior citizens, payout system at monitoring po ng mga beneficiaryo? Well, ang NCSP, meron ng registration at sa kasalukuyan, nasa 9 million na ang nakaregister na senior citizens sa NCSP. Kaya tuloy-tuloy yung registration nila, no? At sa mga local, sa mga LGUs para makuha pa yung mga ibang data at yung mga ibang senior citizen na nag-register doon. Kaya ang talagang nag-gather na ngayon ng data ay ang National Commission on Senior Citizen. Kasi dapat kasi 3 years lang dapat may transfer na yung social pension sa NCSC. Kaya nga nag-prepare na ang NCSC. Oo, pero yun nga, merong executive order si Presidente na ang NCSC ay doon muna sa DSWD. So ma'am, sa nabanggit nyo po na 9 million kanyo yung nagpa-register na, paano naman po ninyo na monitor yung pag-update din sa inyong database kung lahat po ng ito ay consistent na tumatanggap kasi buhay pa po sila? Paano man po ninyo na monitor kung halimbawa ay pumanaw na yung ating senior citizen at hindi naman po napapakinabangan ng kanyang mga iniwan yung social pension na ito? Well, yung social pension sa kasalukuyan, DSWD ang nagbibigay. DSWD ang nagpapatupad kasi hindi pa ito na-transfer sa NCSC. So, ang DSWD ang dapat makaalam kung namatay na yung nagpe-pension o hindi pa, dapat malaman nila yon kasi sila ang namimigay ngayon ng pension. Ma'am, nakasaad sa panukala na rerepasuhin at maaaring i-adjust ang halaga ng pension kada 2 taon. Ano-ano pong economic indicators ang titignan para masiguro na sapat pa rin ito sa aktual na gastusin ng mga senior citizens? Sa 19th Congress, ang panukala namin ay itataas ng 100, kasi 500 lang noon yung na-approve, but yearly, itataasan ng tigwa 100 hanggang such time na yung 1,000. Pero sa ngayon, ang pinasa namin ay 1,000 na. So wala na kaming naging provision doon. But then, may provision kami na every 2 years ay repasuhin para tingnan kung kailangan itaas. Ma'am, may provision po may provision po ba sa panukala na pwedeng i-waive po ng senior citizen yung pagtanggap po ng Universal Social Pension? At bakit po, kung meron po, bakit po isinama ang option na ito sa panukalang batas? Kasi yun, may mga mayayaman naman siguro na hindi naman nila siguro kailangan yung 1,000. Baka gusto nilang i-donate na lang kung saan yung pakikinabangan ng mga senior citizen gaya ng hospital o kaya yung mga home for the aged, mga charitable institution na pwede namang i-donate na lang nila yung tatanggapin nila na
12,000 a year per annum, pwedeng i-waive na nila at i-donate na lang kung saan nila gustong i-donate. So ayan ha mga lolo at lola, kailangan talaga mag-rehistro na po sa database ng NCSC. Sa mga hindi pa nakarehistro, ang website po ng NCSC ay ang www.ncsc.gov.ph. So online kasi ito, online registration. Sa ngayon po ay nasa mahigit 8 milyon, siyam na milyon na po ang nakarehistro sa database ng NCSC. And yung mga nakarehistro po sa database na yan, check na po yan na mapapasama sa Universal Social Pension kung magiging batas na po ito possible by next year 2026. Para po sa mga hindi marunong magrehistro online, magpatulong kayo sa inyong mga apo, mga anak, mga miyembro sa pamilya na i-rehistro kayo sa database online ng NCSC. O di kaya naman po, maaari po kayong bumisita sa mga NCSC Regional Office na nasa region ninyo, dahil nag-a-assist din po sila para kayo ay maparehistro online. And pwede din po sa OSCA na nasa munisipyo ninyo, nag-a-assist din po yan sila para kayo maparehistro. So mag-register na po kayo sa database ng NCSC, mga lolo at lola, dahil ilang linggo na lang magtatapos na ang 2025 at mag-2026 na nga tayo, at possible nga po ayon sa ating mga mambabatas at mga mayakda dito sa Universal Social Pension Bill ay kanila pong sinisiguro na masasabatas ito ngayong 2026 sa pagbabalik po ng sesyon ng Kamara at ng Senado, mga lolo at lola. Kaya mga SSS pensioners, GSIS pensioners, PVAW pensioners, kasama na po kayo rito. Wala na pong maiiwan, mayaman, mahirap, indigent or hindi, kasama sa social pension o hindi, lahat na po kayo. Pantay-pantay na po na makakatanggap na 1,000 piso na buwan ng pensyon mula sa gobyerno. At yan po ang latest update para po sa inyo mga lola at lola. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell. Ilagay niyo po sa all para una ka sa mga balitang i-upload ko. Maraming salamat po. God bless. Mag-ingat po ang lahat.